Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ako nga pala po si Brother Jesse Bautista. Ako po ay dating miyembro diyan sa samahang ang dating daan. Tinatawag na MCGI. Ako po ay naging miyembro diyan sa MCGI ng halos 10 taon. 2014 hanggang 2024 po, nandiyan po ako sa MCGI na pinamumuno ni Brother Eli Soriano. Ah, Ako po'y hindi natiwalag diyan, nag-exit po akong kusa. Kasi po nung mga nalaman ko mga mali-maling turo na ni Brother Eli at yung samahan nila, yung CGI parang doon na sila nagko-concentrate sa pera. Puro pera na lang po, eh. Simula nga po ako ng naanib diyan noong 2014, laging gipit ang gawain. Yun lagi po sinasabi nila, gipit na gipit ang gawain. Yun po'y halos kada samba ko diyan, pagdalo, yun po lagi sinasabi ni Brother Eli, gipit na gipit ang gawain. Nangungutang pa daw po siya at yung sweldo pa daw ni Brother Daniel ay inilalagay pa daw niya doon sa iglesia para lamang mapunuan yung kakulangan. Puro pera, puro gipit na gipit. Hanggang sa nag-exit po ako dyan, gipit na gipit pa rin po yung gawain. Kahit wala na si Brother Eli noon, ako yung nag-exit dyan, patay na po siya. Gipit na gipit pa rin gawain. Kaya sabi ko, puro pagpapayaman na lang yata ang alam dito, puro pera, puro gipit na gipit. Eh, kami namang mga miyembro ang pinagpupuno doon sa mga kakulangan. Minsan nga dumating pa nga sa pagkakataon na inuutusan mo po kaming mangutang, kung may mautangan daw, ay ilan daw namin doon sa gawain sa iglesia at kailangan daw ng mga ngaral ang ah, abuloy namin yung pera para yung mga tulong para daw mapunan yung mga kakulangan sa gawain. Pero pinagtataka ko naman kung kulang na kulang ang gawain, yung pera, gipit na gipit yung mga ngaral, ay bakit naman bilyonaryo yung mga ngaral namin? Napakarami ng negosyo ng mga at saka mga businesses. Tapos gipit na gipit pa gawain. Paano nangyari yun? Kaya sabi ko, pera-pera na lang yan, kaya ako umalis na. At hindi lamang po yan, yung aral po, doon daw po ako mag-concentrate sa aral. Kasi, bakit daw po doon ako mag-ano doon sa mga tulungan? Importante daw po, sabi ng mga dati kong kasama, doon sa aral daw kami magbatay. Yun nga, kaya din po ako umalis dyan, yung mali-maling aral nila. Yun nga po yung pinag-aaralan ko na eh. Kawawang-kawawa po dyan yung mga babae. Yan po ang nagdudusa dyan sa mga maling aral na parang para maging nasa ilalim ka ng kanilang pamumuno, parang ganon. Ma-under ka ng kulto, parang ganon, kulto. Sa ilalim ka ng kanilang tinatawag na, tawag ko doon, negosyo na eh. Hindi na iglesia, negosyo na. Sa dami ng mga binebenta dyan. Ito na po yung aral na mali ng pag-aralan ko. Yung lagi po sinasabi dyan eh, na para sa mga babae, pinahihirapan po masyado babae dyan eh. 11:14 ng unang Korinto, basahin po natin. Hindi baga katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahali sa kanya. Tatapwat kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay binigay pang takip. Yan po. Yan po pinaiikot ni Brother Eli ang mga babae dyan sa MCGI na yung buhok daw po wag puputulin. Dahil pag pinutol daw po yung buhok, maimpyerno ka kung ikay babae. Dahil nakasulat po daw yan, isinulat po daw yan ni Apostol Pablo
Nakasulat nga naman po diyan that hindi bagagahan, hindi baga ang katalagahan, din ay nagtuturo sa inyo kung ang may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Ang unang binabanggit po diyan ay lalaki. Sumunod na lang po yung babae dito eh. May tutuloy natin. Yung katalagahan po daw, sabi ni Brother Eli, ay nature. Pag nature, bawal daw pakialaman. Pag nature. Ngayon, itong punto ko dito. Yung lalaki, may katalagahan din. Nature. Bakit pinakialaman? Ba't pinutol? Dapat mahaba na rin ang buhok ng lalaki. Kung nature yun. Kung puputulin ng buhok, pinakialaman mo yung nature. Ay yung talata dito, ang unang binabanggit, ay mga lalaki. Sumunod na lang yung babae eh. Ang mga babae, kung may mahabang buhok, ay may mahalay sa kanya. Kung may mahabang buhok, ay kapurihan niya. Yun ang nakalagay dito eh. Kapurihan daw ng babae ang mga mahabang buhok. Kaya yung buhok daw ng babae, wag puputulin dahil yun po ay kapurihan niya. Kaya bawal daw pong putulin at maiimpyerno dahil pag pinutol, pinakialaman ng katalagahan. Ay, yung lalaki nga, may katalagahan din eh, ba't pinutol? Ayan po, unang ko dyan. Kaya hindi naman po utos ng Diyos yan eh, utos lang po yan ng si Pablo lang po nagsabi niya na, pero hindi utos po ng Diyos yan. Mamaya, patutunayan ko po sa inyo na hindi utos ng Diyos yan. At ang sumunod na isang tinututulan ko dito ng talata ay itong unang Timoteo 2:9. Basta po natin ang unang Timoteo 2:9. Hanapin po natin yung Kasi nga po, yung unang Timoteo 2:9 na, lagi din binabanggit niya, tungkol din yan doon sa gayak. Tapos bawal mag-alahas yung yung babae. Dahil pagka daw nag-alahas, maiimpyerno. Basahin po natin ang unang Timoteo 2:9. Ayan po, nakalagay. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas ng damit na mahalaga. Ayan, pag binabasa po yan ni Brother Eli, ayan, bawal kayo mag-alahas mga babae. Iutos na ni Pablo sa inyo. Kaya yung mga babae ho dyan, mga damit yan, losyang, mga losyang, ang luluwag. Kahit ho yata, tsaka bawal din mag-lipstick, bawal maghikaw. Kaya yung mga babae po dyan hindi halos magkakamukha na eh. Kaya kasi po, yung mga damit nila pare-parehos para mga losyang na, yung mga pinasuot ni Brother Eli. Hindi naman po gano'n ang isusuot. Ang isusuot po, binabanggit, mahinhing damit. Hindi naman po yung panlosyang na damit. At saka binabanggit po dito, hindi po utos ng Diyos ito. Unang Timoteo 2:9, hindi naman mahinhing damit daw po. Tapos pag nag-alahas, hindi ka nagsuot pag ikay babae, nagsuot ka ng alahas, maiimpyerno. Pag naghikaw, maiimpyerno. Kasi nakasulat daw sa Biblia, sabi ni Brother Eli. Hanggang ngayon nga, yan nga tinuturo dyan eh. Nung pumalit, kay Brother Eli, si DSR, yan din po tinuturo lagi na yung mga babae magsigayak ng mahinhing damit. Bawal nga din po magsuot ng alahas dyan eh. Pinagtataka ko po, may nakasulat nga sa Biblia eh, pagka ikakasal ang babae, may mga gayak eh, ginagayakan yung babae eh. Pag ikakasal, dyan sa Biblia, na alam naman po ng Panginoong Hesus yun eh. Pag ikakasal, yung isang babae na sa kasalan, ay ginagayakan. O igagayak natin dyan? Siyempre, yung mga alahas, magagandang damit, mga hikaw. Pero nung binasa to ni Brother Eli, ito nga, unang Timoteo 2:9, iba nang pinalalabas niya, bawal na lahat ito.
parang ganito lang 'tong pagkakaunawa ko dito, eh, nung pinag-aralan ko parang nasa school lang yung teacher, yung mga estudyante, sabi ng teacher, "Oh, mga estudyante, mag-aral kayong mabuti, hindi puro porma, hindi puro cellphone, mag-aral kayong mabuti sa ating mga tinuturo ko sa inyong mga leksyon." Oh, eh, ibig bang sabihin nun bawal ng mag-ano, pumorma at, mag-cellphone? Hindi puro porma lang, hindi puro cellphone lang, pero hindi sinabing bawal yun, mag-cellphone at pumorma. Parang ganito din 'yan, mga Kristiyano nung araw, eh, mga naggagayak din, may mga hikaw yon, mga Kristiyana. Eh, mga nadalo din yun sa pagkakatipon, may mga hikaw. Oh, sinabi ni Apostol Pablo na ano, na ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit, hindi ng may katimtiman ng hinaahon, hindi puro sa ginto, sa hiyas, perlas. Hindi naman ibig sabihin bawal na yun, maiimpyerno ka na kapag ikaw ay nagsuot nun. Hindi yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Bakit po? Eh hindi naman maiimpyerno kapag nag-alahas ang babae, eh. Ang pinagbabawal lang yung ipagyabang mo, yung alahas. Pwede ba naman yun? Bawal sa babae, sa lalaki pwede. Eh dapat kung bawal sa babae, bawal lang yung sa lalaki. Eh yan mo'y maling aral yan, hindi maaral ng Diyos yan. Siguro ano lang yun ni Apostol Pablo para yung mga tao hindi mag-concentrate sa pag-aalahas. Kailangan ni ano, ni matim hindi lang sa damit, kailangan magsigayak ng mahinhin. Pero hindi ibig sabihin bawal ka na mag-alahas, bawal ka ng ano, magsuot ng mga damit na maalaga. Hindi naman. Papatutunayan ko sa inyo, hindi maiimpyerno 'pag hindi 'yan. Kasi hindi naman wala naman nakalagay diyan na 'pag sinuot mo 'yan na magsuot ka na't magpuputol ka ng buhok mo kung ika'y babae, maiimpyerno ka. At magsuot ka ng alahas, maiimpyerno ka. Wala naman nakalagay diyan, eh, na maimpyerno, eh. Eh, kahit ano, eto po ang katunayan na hindi maiimpyerno na mali itong turo na 'to. Eto mga sulat po 'to ni Apostol Pablo, eh. Eh, basahin din po natin ang sulat ni Apostol Pablo kung talagang maiimpyerno. Basahin po natin 'tong unang Korinto 6:9. Ito po ang ano, talagang maiimpyerno ka dito. Eh, tingnan natin, oh, tingnan niyo, hindi nakasulat dito yung binanggit na ano, magpuputol ng buhok, eh, maiimpyerno, yung mag-alahas, ang babae maiimpyerno, hindi po dito, oh, tingnan niyo 'to. Oh, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? O yung mga liko daw hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ano yung hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, maiimpyerno yon o mapapahamak. Ito, huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, at ang mga nambababae, at ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang maglalasing, ni ang mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. O wala po naman ditong nakalagay na ano, eh, pag nagpaputol ka ng buhok, nagsuot ka ng alahas, yung mga damit mo, eh, nagsusuot ka ng mamahaling damit, lipstick, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Eh, wala naman nakalagay dito, eh. Eh, sulat dito ni Apostol Pablo, yung sinabi niya dito na yung hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.